أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So purihin at pasalamatan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat-lahat ng kanyang mga biyayang ipinagkaloob sa atin, maging ito man ay ating nakikita o hindi. So mga minamahal naming mga kapatid sa pananampalatayang Islam, inshallah po ay ipagpatuloy po natin ang mga nasimulang talakayan natin patungkol po sa aklat na pinamagatang Bagong Muslim Ako, ano ang pag-aaralan ko. At alhamdulillah ay nakuha na nga po natin ang mga 5 haligi ng Islam, mga haligi ng pananampalataya, yung 6 na haligi ng pananampalataya, at nakuha na rin natin po ang pamamaraan ng wudu, ang mga nakakasira nito, at alhamdulillah nakuha na rin natin ang pagpunas sa ibabaw ng medyas, at the same time ay ang pamamaraan ng ghusl o di kaya ng paliligo at mga obligado nito. Na kung kaya ay inshallah sa mga oras na ito ay nais kong talakayin natin ang sabay-sabay ang paksa patungkol sa mga itinakdang tungkulin na sala. Ibig sabihin, kapag sinabi po nating mga itinakdang tungkulin na sala, ito po ay ang mga obligadong sala. At mga kapatid sa pananampalatayang Islam, meron po tayong tinatawag na limang obligado na pagdarasal. Okay? Pag-uusapan po natin ang mga bilang ng rak'a nito, yung mga bilang ng unit, at mga takdang oras nito. Kung makikita po natin sa ating screen ay bro, pakipatay nga. Paki-X. Paki-X lang. Resume. Ayan. So kung makikita po natin sa ating screen, ayan po, makikita po natin dyan mga itinakdang tungkulin, okay, na sala. Ibig sabihin ito po ang mga obligadong sala at mga bilang ng unit o raka'an nito at mga oras nito. So itinakdang tungkulin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng kanyang lingkod ang 5 beses na pagdarasal sa araw at gabi. So meron po tayong limang beses na pagdarasal na kung saan inobliga ito sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng araw at gabi. At ito ang Salatul Fajr. Okay, una dyan ang Salatul Fajr. Pangalawa po ang Salatul Zuhur. Pangatlo po ang Salatul Asr. Pang-apat, Salatul Maghrib. At ang panglima, ito ang Salatul Isha. Ganon din na ito ay ipinag-utos na isagawa sa mga itinakdang oras nito na gaya na lamang ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Nisa, verse 103, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Inna salata, katotohanan, ang sala, kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Ang sala ay ipinag-utos sa mga mananampalataya, sa mga mu'minun. So ang aya na ito, ang verse na ito ay inaddress na naman ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa mga mu'minun, doon sa mga tunay na naniwala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo. Okay? Kung saan ipinag-utos doon sa mga naniwala kay Allah at sa kanyang sugo ang 5 beses na pagdarasal na ito na kung saan obligadong pagdarasal sa takdang oras nito. Nakagaya ng sinabi natin kanina, ang 5 beses na obligadong pagdarasal na kung saan inobligado sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay may kanya-kanya pong mga takdang oras.
na kung kaya ay sa haligi o sa mga kondisyon ng sala na meron tayong siyam na kondisyon ng sala at kabilang na doon ang tinatawag na pagpasok sa tamang oras o di kaya ang takdang oras na isagawa ang pagdarasal na ito na kung saan ito yung obligadong pagdarasal. So ulitin po natin, kabilang po sa kondisyon ng sala. Ibig sabihin, kailangan gawin upang maging katanggap-tanggap ang ating sala ay isa sa katuparan ang mga kondisyon nito at kabilang nga po doon ang paksa natin sa ngayon na kung saan kailangan ang pagdarasal na ito ay pumasok sa takdang oras nito. So ito rin po ang sinabi ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Nisa na kung saan ang mga obligadong pagdarasal na ito ay obligadong ipinag-utos sa mga mananampalataya, sa mga tunay na mananampalataya sa Allah na kung saan ito ay may takdang oras. At inshallah ay pag-uusapan po natin ang mga takdang oras nito. Dahil katotohanan mga kapatid sa Islam, kapag ang sala natin ay hindi natin na isagawa ang takdang oras sa takdang oras nito, ibig sabihin nawala ang oras ng sala, ng takdang oras ng sala at hindi natin na isagawa ay hindi tanggap ang ating sala. At bagkus kabilang ito sa kondisyon ng sala na kailangan ay maisagawa natin ito sa takdang oras nito. So ito na nga po ang tinatawag na 5 obligadong sala na kung saan makikita po natin sa ating screen. So nakalagay po diyan mga obligadong sala. Okay? Mga obligadong sala, mga pangalan nito, mga raka'a, ibig sabihin ito po ang tatawag ng mga sala. Ayan, mga obligadong sala, ito po yung nakahilera po dito. At mga pangalan nito, okay, ayan po, mga raka'a, ibig sabihin ang mga tinatawag na unit o bilang ng unit ng bawat obligadong sala at mga oras nito at ito'y maliwanag sa talatuntunang sumusunod na kung saan makikita po natin dito sa ating screen. So mga minamahal naming mga kapatid sa pananampalatayang Islam, makikita po natin dito sa ating screen ang mga salayan po. Ayan. So dito po ang bilang ng mga raka'a sa bawat sala at ito po ang kanilang mga oras. So sinabi po natin kanina na meron tayong 5 beses na obligadong pagdarasal. Okay, ang pag-uusapan po natin ay obligadong pagdarasal lamang at hindi pa kasali dito ang mga voluntaryong pagdarasal. Okay, so ito po ay mga obligado lamang. Ang unang obligadong sala na ipinag-utos sa atin ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala ay ang sala al-fajr. Okay, sala al-fajr, ito po ang pangalan ng sala. At ang unit nito o bilang ng raka'a nito ay 2 raka'a. Okay, 2 raka'a. O di kaya ay 2 unit. At ang oras po nito ay bukang liwayway. Ito ay bukang liwayway hanggang sa pagsikat ng araw. So, ang oras nito mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay hindi talaga natin masabi na meron siyang specific na oras kung pagbabasehan natin ang ating orasan. Dahil maari ito ay nagbabago ang mga oras nito depende po sa paghalinhinan ng araw at saka ng gabi. Ito po ang ibig po sabihin natin ay ito po ay nadedepende sa pagsikat at saka sa paglubog ng araw. Na kung kaya mapapansin natin may mga panahon o di kaya may mga oras na medyo maaga ang sala at meron ding panahon na kung saan medyo nahuhuli ang sala. Kasi po nagbabago po ito. Okay? At ang pagdarasal na ito ay nagbabago din depende sa lugar na ating kinabibilangan. Halimbawa, ang ibig ko po sabihin, kasi po magkaiba po tayo ng oras, gaya ng oras namin dito sa Saudi Arabia ay magkaiba po sa oras ng Pilipinas,
So kung kaya ay hindi natin pwedeng isabay na kung ano yung oras dito ay ganoon din ang oras sa ibang lugar. Bagkus ang ating pagbabasehan ay ito po ay magsisimula sa bukang liwayway, okay, hanggang sa bago sumikat ang araw. So ito po ang oras ng tinatawag na Salatul Fajr. Pangalawa po mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay ang tinatawag na Salatul Zuhur. Al-Zuhur na isinagawa nga po natin kanina lang, alhamdulillah. At ang Salatul Zuhur ay binubuo ng 4 na rakaah o di kaya 4 na unit. Okay? At ang oras po nito ay mula sa pagkababa ng tanghaling tapat hanggang sa tumulad ang bagay sa anino nito. Ibig sabihin, kapag talagang bumaba na ang tanghaling tapat at dito po magsisimula at matatapos pa ito bago sumapit ang kasunod na oras ng pagdarasal, na ang pagkasabi po dito ay hanggang sa tumulad ang bagay sa anino nito. So kasi sa unang kapanahunan mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay wala po silang mga orasan na hindi kagaya po natin sa panahon natin ngayon, mashallah, na talagang high-tech na ang ating generation sa ngayon, na kung kaya ay may mga orasan tayo at nakasulat na po diyan yung mga oras ng sala. Ngunit sa unang kapanahunan ang kanilang pinagbabasehan ay araw lamang. So, mashallah, talagang napakadali na ang teknolohiya sa panahon natin ngayon. So, sumunod na sala po mga kapatid sa pananampalataya ay ang Salatul Asr. Ang Salatul Asr, ayan po ay binubuo din po siya ng 4 na rakaah o 4 na unit. At ang oras po ng sala na ito ay mula sa pagkawala ng oras ng zuhur hanggang sa ang araw ay maging kulay dilaw bilang opsyonal na pagtigil at hanggang sa paglubog ng araw naman bilang obligadong pagtigil. So ang oras po ng asr ay mula po sa pagkawala ng oras ng zuhur, okay, na kung saan tumulad ang bagay sa anino nito hanggang sa tinatawag na bago lumubog ang lumubog ang araw. So ito po ang oras ng tinatawag na Salatul Asr. At pang-apat po mga kapatid sa pananampalatayang Islam na obligadong sala ay ang tinatawag na Al-Maghrib, Salatul Maghrib, na binubuo naman ito ng tatlong rakaah. Baka sabihin 30 rakaah. Tatlong rakaah. Okay? O tatlong unit. At ang oras naman po nito ay mula sa paglubog ng araw mismo hanggang takip silim. Okay, hanggang takip silim. Magsisimula siya sa paglubog ng araw mismo hanggang takip silim. At ang last nga po, ang panglimang obligadong sala, ito po ay ang Salatul Isha. Salatul Isha, binubuo ng 4 na rakaah o 4 na unit. At ang oras naman po nito mga kapatid ay mula takip silim hanggang sa kalagitnaan ng gabi. Okay? So medyo mahaba po ang pagitan ng oras ng sala na ito. Ay, bro, pwede paki-charge? Nakalimutan ko. Sige, doon ka kadaan sa kabila. Meron na dito saksakan. Isasaksak na lang. Nandito na isasaksak niya, isasaksak na lang. Ayan. Jazakallah khair, mashallah. Kalimutan nating i-charge. Okay, so ang oras po ng Salatul Isha ay mula po takip silim hanggang sa kalagitnaan ng gabi. Okay, so mga kapatid sa pananampalatayang Islam, gaya ng sinabi ko kanina na kailangan po ang mga pagdarasal na ito na kung saan obligadong pagdarasal ay kailangan po nating maisagawa ito sa kanilang mga takdang oras. So, alhamdulillah, sa panahon natin ngayon ay hindi na mahirap ang mga oras dahil sa pag-improve ng ating teknolohiya ay yun nga, madali na nating malaman ang mga oras ng sala. Meron tayong mga orasan
meron tayong mga prayer times, o meron tayong mga applications sa cellphones, sa laptop, sa computer, o anuman. At alhamdulillah, napakaraming mga masjid sa ating paligid na maririnig natin ang adhan, mashallah. Nawa ay gantimpalaan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung kaya ay hindi na mahirap sa atin na malaman ang mga takdang oras nito. So, ang 5 pagdarasal na ito, yung 5 obligadong pagdarasal ay meron tayong sinasabing code number. Yung code number nito ay 24434. Bakit natin nasabi ito? Dahil ang dalawang rakaa ng Fajr, okay, 4 na rakaa ng Dhuhr, 4 na rakaa ng Asr, 3 rakaa ng Maghrib, at 4 na rakaa ng Isha. Na kung kaya 24434. Na minsan mababasa po natin din sa social media na sinasabi nila na ang sala daw, as-sala, ang sala ay siya ang wireless connection sa Allah. Okay, paano 'yon? Bakit wireless connection? Kasi walang walang tagapamagitan. Direct, wireless, mashallah. At ang password nito ay 24434. Ibig sabihin, 2 rakaa ng Fajr, 4 na rakaa ng Dhuhr, 4 na rakaa ng Asr, 3 ng Maghrib, at 4 ng Isha. So, ito po ang the best na connection, wireless connection natin sa ating tagapaglikha, ang 5 beses na pagdarasal. Okay, so alhamdulillah po ay nakuha natin ang 5 beses na obligadong pagdarasal at mga bilang ng rakaah o di kaya mga unit nito at ang kani-kanilang mga takdang oras. So, kung kaya ay inshallah isusunod po natin ang susunod na paksa nito, ito ang tinatawag na pagsasaulo ng tinatawag na Kabanata Al-Fatiha, o pagkakabisado ng Suratul Fatiha. Okay, so dito po sa pagkakabisado ng Suratul Fatiha, sa pagkakabisado po natin ng Suratul Fatiha, ay marami po sa ating mga kapatiran ang hindi pa makakabasa ng wikang Arabic, lalong-lalo na ang mga kapatid natin ng mga baguhan sa Islam. So, kung kaya ay inshallah, babaguhin po natin ito at inshallah ay kukuha tayo ng panibagong slide. Okay? Para po ay makasabay ang ating mga kapatid na mga baguhan sa Islam. Okay. So, dito po kahapon, ayan. So, nag-record ako dito kahapon sa step-by-step na pagkakabisado ng Suratul Fatiha. Yan po, kung makikita po natin. At inshallah po ay sabayan niyo po ako mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa pag-memorize natin ng tinatawag na Suratul Fatiha. So nawa ay malinaw sa ating screen ang tinatawag na ang mga teksto na sinulat natin. Of course, nilagyan po natin ng wikang Arabic sa orihinal na pagkakasulat nito dahil upang makaiwas po tayo sa mga pag-aakala na hindi pwedeng gamitin o ituro ang ganitong teksto. So kung kaya ay inilagay po natin dito ang Arabic text niya mismo, at ngunit sa pintuan ng pagtuturo para sa mga baguhan sa Islam, lalong-lalo sa mga hindi pa na makakabasa ng Arabic text, ay pansamantala po muna na ito ang ating gagamitin. Gaya ng sinabi ko rin ng mga nakaraan, ay kinakailangan po nating sikapin sa ating mga sarili na makabisado po natin ang mga letra nito upang sa ganun ay makabisado natin ng maayos at
mabigkas natin ng maayos sa orihinal na pagkakasulat nito. Dahil kung ito lamang po ang pagbabasehan natin, ay maaring makabisado natin, ngunit mahirap po na maaring iba ang pagbigkas natin. Iba yung mabigkas natin at kinakailangan po kapag mayroong ganitong teksto ay kinakailangan mayroong magtuturo o di kaya ay mayroong magsusubaybay sa iyo na masiguradong tama ang pagbigkas mo nito. So inshallah po, simulan na natin ang tamang pagbibigkas nito. Sasabayan niyo po ako. Gaya ng sinabi ko ay mayroong 7 verses ang chapter na ito. At inshallah ay bibigasin natin ito ng paisa-isa. Okay? So sa mga marunong na magbumigkas ay dito na po kayo sumabay sa original na pagkakasulat nito. Ang sa ilalim po ay para lamang ito sa mga baguhan talaga. Okay, so bago yan ay magbanggit muna tayo ng A'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, na ang ibig sabihin ay ako ay nagpapakupkup sa Allah mula kay isinumpang Satanas, upang hindi po tayo matukso ni Satanas sa pagbabasa natin. Okay, unang-una po ay Bismillahirrahmanirrahim. Okay, isa pa. Bismillahirrahmanirrahim. So gaya po ng sinabi ko rin kahapon, kung mapapansin po natin, lalo dito sa may original na teksto nito, makikita po natin ang parang maliit na W, na ang ibig sabihin po nito ay kinakailangan po nating doblehin din ang mga letra, na kung saan may palatandaan na ganito. Dodoblehin po natin. Kagaya po dito sa Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Kasi baka mamaya basahin natin Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so mali po. Ang tama po ay Bismillahirrahmanirrahim. Ayan po So kasunod po, Alhamdulillahi. Okay, isa pa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. So dito po, kung mapapansin nyo, nagdoble ang letrang A. Dinoble po natin ang letrang A para po pahabain lamang po natin ng 2 seconds. Okay? At saka ito yung E. Ayan, kung mapapansin natin dito mamaya yung O. Yan ay dinoble po natin para po pahabain natin ng at least 2 seconds. At dito naman po sa mga ibang letra na doble ay dodoblehin po natin. Kagaya nito, Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayan. So, pangatlo, Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ayan. Sunod, Maliki Yawmiddin. Okay, dito po sa Maliki Yawmiddin, dinoble po natin ulit ang A kasi baka mamaya basahin natin ng Maliki Yaw, hindi po. Ang gamit po nito dito ay para po pahabain natin ng 2 seconds. Maliki Yawmiddin. Okay, next po. Iyaka. So dito, doblehin din po natin ang Y. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ulitin natin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in.
O, dublehin din po natin. Wa iyyaka nasta'in. Okay, isa pa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okay, next. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Okay, last. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Okay, so dito po mga kapatid sa waladdallin, kung titingnan po natin yung original na pagkakasulat dito, ayan po, sa dito sa may waladdallin. So ito po ang naka-highlights na pula, tapos meron siyang vowel na parang kilay, ganyan po. Ang rules po dito ay babasahin natin ito ng at least 6 seconds. Ano? So pag makita natin yung sign na ito, yung ganyan po, ay at least 6 seconds. So ang kasunod po nito ay nakita po natin yung, ayan po, yung palatandaan ng shadda. Ibig sabihin po, dodoblehin din ang letra. Okay, so kaya kung babasahin natin, waladdallin. Okay, kasi kung babasahin mo lang ng waladdallin, dallin, so mali po. Waladdallin. So dodoblehin din po natin ang lam. Okay, ulitin natin. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ayan po. So, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yung pagkakabisado po natin nito ay kailangan po paunti-unti, lalo doon sa mga kapatid nating mga baguhan, mga kapatid nating mga baguhan sa Islam, ay kailangan po paunti-unti muna. Halimbawa, isang linya po sa isang araw. Ayan, kapag nakabisado mo na po yan, ay ito naman ang isunod mo. Ayan, paulit-ulitin mo po yan hanggang sa makabisado mo po ito lahat. At gaya din po ng sinabi ko kahapon na mas maganda po siguro kung kaya natin lagyan ng tono, yan, yung pagkakabisado natin o di kayong pagbibigkas natin ay siguro mas maganda. Depende po sa inyo, basta wag lang po ang tono ng kanta o di kaya tinatawag na musika. Okay, gaya halimbawa ng kung lalagyan natin ng tono, babasahin natin, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Isa pa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. So yun po mga kapatid, no, kagaya po nun, pwede po nating lagyan ng tono. Inshallah, ang mahalaga po ay wag lang nating gamitin ang tono ng musika o di kaya ihalintulad natin sa tono ng mga kanta. So kasi po kapag nilagyan po natin ng tono ay medyo mapabilis sa atin ang pagkakabisado nito. At inshallah po ay gaya ng sinabi ko, paulit-ulitin lang po natin ito mga kapatid. Inshallah ay makabisado po natin. Um, Isang linya po sa isang araw. Inshallah ay makabisado po natin ito yung pitong taludtod o yung aya, yung verse nito. Okay? So maraming salamat po sa inyong panunood. Nawa ay nakapagdulot ako sa inyo ng kaunting kaalaman sa mga oras na ito. Sa muli po ay nais kong magpasalamat unang-una sa tagapaglikha sa mga pagkakataong ito na nakapagbigay tayo ng karagdagang kaalaman sa ating lahat, isama ko ng aking sarili. Nawa ay huwag po kayong magsawa sa pakikinood ng aming live, sa pagsasaliksik ng kaalaman hinggil sa Islam. Nawa ay patibayin tayo lahat ng Allah sa Islam. Hilingin natin sa Allah na protektahan tayo sa lahat ng mga kapahamakan na ito. Allahumma amin. Maraming salamat po hanggang sa susunod na mga live at mga videos. Jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.